Magandang araw, Dash 5. Ako si Laura Bana at nandito ako sa inyong harapan para talakayin ng isang mahalagang bahagi ng kasaysayan ng ating bansa, ang sigaw ng Pugad Lawi. Kaya, makinig at buksan ng inyong isipan. Be with us as we're going to dig into the life of an intriguing account of a key figure, Dr. Pio Valenzuela. Bilang panimula, alamin natin kung sino nga ba si Dr. Pio Valenzuela. Si Dr. Pio Valenzuela ay isang Pilipinong manggagamot at revolusyonaryo na sumapi sa katipunan sa edad na 23 at naging malapit na kaibigan ni Andres Bonifacio. Malaki ang kanyang naging papel sa Philippine Revolution of 1896, ngunit siya rin ay naging sentro ng isang kontrobersya, ang tunay na lokasyon at petsa ng sigaw. Para sa kanyang kaligtasan, kalaunan, sinamantala niya ang amnestiya na ipinahayag ni Ramon Blanco at sumuko sa Maynila noong Setyembre 3, 1896. Ano nga ba ang sigaw ng Pugad Lawi? Ang Pugad Lawin ay naganap noong August 23, 1896 sa Balintawak, Metro Manila that marked the beginning of the Philippine Revolution against the Spanish colonial rule. Ano nga ba ang nangyari sa Pugad Lawin? Noong August 23, 1896, nagtipon-tipon ng humigit kumulang 500 hanggang 1,000 katipunero sa Pugad Lawin upang ipahayag ang kanilang paglaban sa pamahalaang Kastila. Dito rin naganap ang isang makasaysayang simbolo ng paghimagsik, ang pagpunit ng kanilang mga sedula. Ngunit ang sigaw ay hindi literal na pagsigaw. Ito ay mula sa salitang Espanyol na El Grito de Rebelión na nangangahulugang panawagan o desisyon para sa revolusyon. Ang pagpunit ng sedula. Ang pangyayaring ito, kung saan ang miyembro ng katipunan ay nagtipon-tipon sa Pugad Lawin na sumisimbolo sa kanilang commitment to independence, with Andres Bonifacio tearing his sedula as a knock of defiance. Sa gitna ng diskusyon, karamihan sa katipunero ay sumang-ayon. Tanging si Teodoro Plata lamang ang tumutol. Sa huli, pinunit nila ang kanilang mga sedula at sumigaw ng "Mabuhay ang Pilipinas" bilang tanda ng kanilang pagkakaisa at paglaban para sa kalayaan. Maririnig natin dito yung iconic line ni Bonifacio na "Punitin ang sedula" na madalas nating marinig at mapanood sa palabas. Napakarami na ang naging biktima ng mga Espanyol. At mas marami pa ang mamamatay kapag hindi natin pinigilan ng kanilang pang-aapi. Sa labanang ito, isusuong natin ang ating mga buhay sa panganib. Ilang araw mula ngayon, sa gabi ng 29, sisimulan na natin ang revolusyon. Ilabas ninyo ang inyong mga sedula! Pagmasdan ninyo ang munting papel na umaalipin sa ating lahat. Katipunan, kailangan na nating wakasan ang 200 taong pananakop ng Espanya. Kulang man tayo sa sandata. Mas malakas man ang baril at kanyon ng mga Kastila. Lalaban tayo hanggang sa huling hininga. Hindi tayo magpapalupig! Tayo ang magtatagumpay. Dahil tayo ang mga anak ng bayan. Tayo ang nagmamay-ari sa lupang ito. Sa atin ang bayan ito. Punitin ang mga sedula nyo! Mabuhay ang katipunan! Mabuhay ang revolusyon! Para sa ikalawang bahagi ng aming presentasyon, narito ang aking kasama na si Alinegi Caldenis upang ibahagi ang kontrobersya at iba pang mahalagang impormasyon tungkol sa sigaw ng Pugad Lawin. Maraming salamat.